Okay, so bago ang lahat, pasensya na kaagad kung mababother yung iba sa inyo. Medyo may maga kasi yung isang mata ko. Nakagat yata, hindi ako sigurado. Pero bakit parang galit ka? Pero saktong-sakto lang naman kasi ang ire-review natin ngayon ay itong iPad mini. Tapos yung iQOO mini. Okay, so ito yung bagong 7th Gen iPad mini at maraming nagsasabi na ito daw ang best iPad para sa kanila. Meron pang iba na mas pinipili ito kumpara sa iPad Pro at ang pinaka-rason dyan ay yung mas maliit na form factor. So bumili ako, ilang linggo ko na rin ginagamit to at sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung mga magaganda at hindi magagandang bagay dito. Ikukumpara ko rin sa best mini tablet ng Android ngayon. Pero bago yan, pwede nyo itong bilhin ng hulugan sa tulong ng sponsor natin ngayon, Home Credit. Pwede tayong makapag-avail ng iba't ibang mga devices dito for installment at 0% interest. Siyempre, hindi naman lahat kaya yung isang bagsakang bayaran. So, kung gusto mong maging mas magaan, pwede mo naman yung gawing hulugan. Download mo lang itong Home Credit app na available sa parehong App Store and Play Store at pwede mo nang i-search at piliin yung mga gadgets na kailangan mo. Yes, of course, may mga iPads dito, iPhones, MacBooks, kahit mga appliances meron din. So, sakaling magustuhan mo to or sakaling may magustuhan ka pang iba, pwede tayong tulungan ng Home Credit para maging hulugan, maging mas magaan. So, download nyo lang itong Home Credit app. Maglalagay ako ng link sa description. At maraming salamat sa Home Credit sa pag-sponsor ng video na to. Pagdating sa design, same lang talaga to sa iPad mini 6 noong 2021. Same size, same weight, same layout ng buttons. Actually, kakasya nga rin dito yung mga case ng iPad mini 6. So, ang mapapansin lang natin na bago ay yung available na colors. And honestly, hindi naman ako nagre-reklamo kasi kahit pa lumang design na yan, solid pa rin naman since naka-metal unibody pa rin, magaan lang, solid build. Kumbaga, wala naman talagang problema sa design, at least dito sa likod. Kasi kapag dinamay na natin tong harap, mas maganda sana kung dito na lang sa mas mahabang side nilagay yung front-facing camera. Mas okay kasi yon for landscape video calls at ganoon na rin naman yung ginawa nila sa mga latest iPads including the 2022 10th Gen iPad. So, yun sana yung gusto kong baguhin sa design nila ngayon. Sa display naman, good news kasi same size pa rin, 8.3 inches. Again, eto yung reason kung bakit may mga bumibili nito kasi sa totoo lang, ang daling isipin para sa atin na mas malaki, mas maganda. Pero kapag andyan na, hindi mo naman pala kaya, hindi ka pala komportable, o kaya kapag halimbawa TV, di ba? Hindi pala kasya sa kwarto nyo. Takaw tingin ka lang, at ganoon din sa tablet. Sa aktual na paggamit kasi, malaki-laki din talaga ang 12-13 inches na tablet para bitbitin kung saan-saan. At mas komportableng dalhin yung ganitong size lang. Also, hindi rin yan gaanong mabigat, so hindi rin nakakangalay gamitin. Usually kasi sa malalaking tablets, kailangan natin ng table or ng patungan kasi medyo nakakangalay kapag buhat-buhat mo lang. And also, pagdating sa mobile gaming na may touch controls, like for example, Mobile Legends, mas madali din nating maaabot yung mga on-screen buttons sa ganitong size kumpara sa bigger screens, so mas komportable din yung paglalaro natin. So thumbs up para sa akin yung same screen size pa rin, pero thumbs down kasi same na same display lang talaga to sa 2021 iPad mini 6 at wala man lang upgrades na nangyari. To be fair, okay na okay pa rin naman itong liquid retina display nila for media consumption. Maganda naman yung colors and overall picture quality. Yung jelly effect na naging issue sa iPad mini 6 before, wala rin akong napansin dito. So, ang problema lang, hindi siya yung ideal na iPad kung gagamitin natin outdoors dahil posibleng makulangan na tayo sa brightness. Mas maganda sana kung in-upgrade nila yung brightness since eto yung tipo ng iPad na masarap dalhin sa labas dahil nga maliit lang and 60Hz pa rin yung screen refresh rate. Alam ko naman na refresh rate or yung ProMotion ang pang-separate ng Apple sa mga Pro and non-Pro devices nila. Pero syempre ang sakit pa rin tanggapin na 60Hz display pa rin ang makukuha mo sa ganitong presyo. Tulad ng sitwasyon natin sa iPhone 16. Pwede nating sabihin na hindi siya ganun ka-big deal kumpara sa mga iPhones
Kasi, syempre sa mga phones, mas madalas tayong mag-i-scroll-scroll, Facebook, Instagram, mga ganon. So, mas makikita natin yung effect ng high refresh rate or ng 120Hz sa mga phones natin. Tapos, dito, depende sa paggamit, syempre. Pero, tingin ko, most people, hindi naman gaanong magfe-Facebook dito and more on YouTube, Netflix, calendar, Gmail, and other productivity apps lang yung gagamitin. So wala naman masyadong scrolling na mangyayari, pero ang sakit pa rin. Yung speakers, sakto lang din. Pwede na kung nasa isang maliit na kwarto ka lang naman. Pero kung ikukumpara natin to sa mga Android tablets ngayon, may mga mas magaganda pa. Yung performance ang in-upgrade nila. From A15 Bionic ng iPad mini 6, A17 Pro chip na ang gamit nila ngayon dito sa iPad mini 7. Now, to be honest, mas okay sana kung ginawa na rin nila tong A18 Pro tulad sa latest iPhone 16 Pro ngayon. Pero okay lang din naman itong A17 Pro chip. Same chipset to sa iPhone 15 Pro. Yun nga lang, take note na 5-core GPU version to. 6-core GPU yung sa 15 Pro, but still, powerful chipset pa rin naman talaga para sa ganitong klase ng device. Hindi ko marerecommend for hardcore gaming, pero mabilis, hindi malag for casual use, at pwede rin sa mga less demanding games. Actually, kahit nga yung A15 Bionic ng iPad mini 6, palag-palag pa rin para sa mga day-to-day task natin. Marami sa atin, mga streaming apps lang din naman ang iraran dito. So, alam ko na kayang-kaya pa yon ng A15 Bionic ng Mini 6 at lalo pa dito sa A17 Pro ng Mini 7. At dahil upgraded na rin to 8 gigs yung RAM, na-meet na rin ito yung minimum requirements para iran ng AI ng Apple or yung Apple Intelligence. Hindi ko pa masyadong na-explore tong AI nila. Still in beta pa rin naman, pero legit na mas may silbi na ng konti si Siri ngayon. Tsaka nasubukan ko rin yung AI image generator nila at nakakatuwa rin gamitin for fun. At dahil nasa usapang software na lang din tayo, sabihin ko na rin na ito yung isa sa mga magiging pinakapanlaban nitong iPad mini kumpara sa iba. Pulido ang salitang masasabi ko para i-describe ang iPad OS. Pagdating sa software support, makakaasa ka rin ng years, matagalang updates, and yung Apple ecosystem. Kung naka-iPhone ka na, AirPods, Mac, hindi na para mag-Android tablet ka pa, syempre, kasi legit itong Apple ecosystem. Nung unang bukas ko dito, nag-login lang ako ng iCloud account, tapos alam niya na kaagad yung password ng Wi-Fi dito sa bahay, sa office namin, alam niya na rin yung password ng iba't ibang accounts ko sa iba't ibang mga apps. Yung mga sinet kong settings sa iPhone, automatic na rin na-set dito. Yung AirPods ko, matic na rin nagko-connect. Also, panalong feature din, yung automatic na nagko-connect yung AirPods. Depende sa kung anong Apple device mo ang nagpe-play ng media. Andyan yung AirDrop, iMessage, marami pang iba. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, Sidecar. Hindi lang sidecar. Ibang sidecar to. Bale, pwede ko itong i-connect sa MacBook Air ko wirelessly para gawing secondary monitor and it works well. May mga pagkakataon na nag-i-stutter pero bihira lang naman at ang gandang experience pa rin overall. Isipin mo, kung ikaw yung tao na laging on the go, tipong napunta ka ng coffee shops para mag-work at syempre karamihan naman sa atin, mas mapapadali yung trabaho kapag dalawa yung monitor. So, pwedeng-pwede to kung naka-MacBook ka. Ano ba naman yung dalin mo na rin tong maliit na iPad mo pag aalis ka? Halos hindi rin naman yan magdadagdag ng bigat sa bag mo. Hindi mo na rin kailangang magdala ng ekstrang kable para i-connect yan sa laptop mo. At unlike sa karamihan ng mga external monitors ngayon, hindi na rin to kukuha ng battery sa mismong laptop mo since may built-in battery na rin naman to. Now, of course, maliit na secondary monitor lang siya, but still, sobrang useful pa rin kung sakaling kailangan mo. At yan yung isa sa mga gusto kong ipunto sa videong to, na bukod sa pagiging tablet for watching movies, gaming, etc., this is also a great companion device kung naka-MacBook ka. Kasi kung tablet at tablet lang din naman ang pag-uusapan, may mga Android tablets na tatalo dito. Like, for example nga, itong Lenovo Legion Y700. Mini Android tablet to na mas maganda at mas maliwanag yung display, mas smooth tignan dahil sa mas mataas na refresh rate, mas malakas yung speakers, solid yung haptic feedback, di tulad dito sa iPad na wala talagang vibration motor, mas malaki yung RAM and storage, and mas maganda rin to for gaming dahil sa mga gaming features like bypass charging, dalawang USB Type-C ports, iba't ibang performance profiles at iba pa. Pero,
Pag-usapang productivity na, mas pulido yung software dito sa iPad. Mas maganda rin yung layout and scaling ng ibang mga applications. Yung Apple Pencil Pro, isang malaking plus din kung nagamit ka nun. Sa camera, kahit na hindi naman sobrang ganda ng camera dito sa iPad mini, malaki-laki pa rin yung lamang nito kumpara dito sa Y700. Touch ID, bago ko makalimutan, big plus din yan para sa iPad. Meron din tayong cellular option para dito sa iPad mini. At syempre, andyan din yung mga extra features nga na sinabi ko kanina kung may iba ka pang mga Apple products. Para naman sa iba pang mga aspeto, battery and charging, ganun pa rin. Para sa akin, hindi naman sobrang solid ng battery nito. Saktuhang battery life lang din. But since hindi rin naman ako yung tipo na magdamagan kung gumamit ng tablet, tumatagal din sa akin to ng 2 araw. Nasa 6 to 7 hours yung screen on time na nakukuha ko, so hindi na rin talaga masama for a tablet this size. Now, for sure naman, sobrang bihira lang nating magagamit yung main camera nito, pero sakali nga na kailanganin natin, makakakuha naman tayo ng good photos as long as meron tayong proper lighting, and pwede rin tayong mag-record ng hanggang 4K 30fps videos with stabilization. Front-facing camera natin, limited sa 1080p pero decent quality pa rin. Di hamak na mas maganda kumpara sa camera ng Lenovo Legion Y700. So, ang problem lang dito ay yung placement. Medyo weird lang kasing tignan kapag naka-landscape video tayo. Okay, so pwede na nating mabili itong 7th Gen iPad mini. Actually, last year pa, late lang tong review natin. Starts at 34,990 pesos, last search ko. Pero check nyo na lang din sa stores na pagbibilan nyo. Beyond the Box and Digital Walker ang marerecommend ko. Link sa description. And again, pwede rin tayong magpa-installment dyan gamit ang home credit. Now, para sa recommendations ko, actually nasabi ko na rin naman kanina, hindi to para sa lahat. Kasi kung gusto mo lang ng tablet for media consumption, Netflix, YouTube, or gaming, may mga mas magagandang options tayo sa Android. Also, masakit ding tanggapin yung 60Hz refresh rate and 128 gigs na storage para sa 35K na price. Pero kung gusto mo talaga ng mini tablet, tapos naka-Mac ka ngayon, naka-iPhone ka ngayon, may mga Apple devices ka na at gagamitin mo rin to for productivity, magiging swak na tablet talaga to para sa'yo. Again, eto yung solid na companion device kung naka-MacBook ka. At dito ko nakita na may mga legit na reasons naman pala talaga kung bakit mabenta pa rin to, marami pa rin may gusto, kahit na medyo outdated na sa ilang mga aspeto. Okay, so lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe, like and comment na rin kung anong tingin mo sa device na to. Kung gusto mong malaman kung maganda pa rin ba ang iPhone 13 ngayon, click mo lang to at abangan nyo rin yung review ko para sa iPhone 16 and 16 Pro Max.